Magpatuloy po tayo sa mga paglalantad na mga maling aral na mga nangangaral sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, yung sinasabi dito, bagong taon, bagong pangalan. O bagong pangalan, bagong taon. Ibig sabihin daw, kapag nabago ang pangalan mo, magbabago ba ang pagkatao mo? Malayo po yan sa konteksto at sa aral at turo ni Kristo. Basahin natin sa kasulatan. Ang sinasabi ni Pablo ay ganito sa Efeso 4:23. Baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Yung po ang ibig sabihin. Hindi po magkakaroon ng pagbabago ang tao kung kahit baguhin po ang pangalan niya. Kung walang pagbabago sa aral at turo na mapapakinggan ng isang tao. Kaya heto, ating pakinggan ang mga ngaral ito, ilalantad natin yung kanyang turo ay mali, wala sa aral at tunay na ebanghelyo ng Diyos. Pakinggan natin at sa atin natin ang ganitong mga aral. So talakayin po natin ngayon, New Year, New Name. Bagong pangalan ngayong bagong taon. Dito po sa binasa natin, nakita natin, di ba? Binago yung pangalan from Abram to Abraham. Yan po yung scripture natin, diyan po natin kukunin yon. So nakita po natin, may pagbabago ng pangalan. Sino po dito gusto nila yung pangalan nila? Tanong mo yung pangalan ng katabi mo. Sa online, anong pangalan nyo po? Gusto nyo ba yung pangalan nyo? Yung iba, bakit ba ito yung pinangalan sa akin ng nanay at tatay ko? Di ko gusto to. Ako personally, okay na sa akin pangalan ko. Maganda pangalan ko. Maikli lang. Ian Akda. Okay na yon. Di ba? Eh, yung iba, mahaba yung pangalan. Yung iba, medyo yung pangalan, 50 years ago na, di ba? Tapos ngayon, pangalan mo. At ngayon, yung mga bata, ang gaganda ng mga pangalan, di ba? So, minsan, wala na tayong choice. Ito yung binigay sa akin ng nanay ko, ng tatay ko na pangalan ko. So, ito na yung pangalan ko ngayon. Yung iba, ayaw natin ng pangalan natin. Hindi natin gusto yung pangalan natin. Kaya minsan, gusto natin ipabago yung pangalan natin. Kaya lang, kapag pinabago natin yung pangalan natin, may bayad po yan. May mga legal requirements po yan. Hindi yan basta-basta, oy, gusto kong palitan yung pangalan ko, parang sa Facebook, di ba? Change name ka lang, okay na. Pero kapag gusto mong palitan yung pangalan mo forever, di ba? Pupunta ka pa niyan sa may mga legal pa po yan, nagagawin. So, ibig sabihin po niyan, hindi madali magpalit ng pangalan. Kung titignan po natin, physically, kung ayaw nyo yung pangalan nyo. Pero kung yan talaga yung pangalan nyo, minsan, wala ng gastos, wala ng hassle, sige, okay na to, tanggapin ko na to hanggang mamatay ako, ito na pangalan ko. Diba? Pero, physical po yan. No? Spiritually, pwede pong baguhin ng Panginoon yung pangalan nyo. Hindi man physical, sige, tanggalin na po natin yung physical na pangalan na yan na mababago. Pero, pwede pang palang baguhin ng Diyos yung pangalan natin spiritually. So, kung ayaw nyo yung pangalan nyo, ngayon, may pag-asa pa pala. Spiritually, pwedeng baguhin yan ng Diyos. Okay? Kasi sa Bible po, kung babasahin po natin yung Biblia, makikita po natin doon, may mga tao talaga na napalitan ng pangalan. At hindi lang siya basta napalitan ng pangalan, meron pong ibig sabihin yun. Halimbawa na nga lang, si Abram, di ba, from Abram, ibig sabihin po ng Abram, exalted father. Pero nung naging Abraham na po siya po ay naging father of all nations. So yun po yung ibig sabihin nun. Si Sarai naman, Sarai. Ibig sabihin naman po nun, princess. Nung naging Sarah na siya, is the noble woman. Ibig sabihin na po siya na po yung pinaka-mother of all nations na kasi asawa po siya ni Abraham. Si Jacob, heel grabber. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero naging Israel na po siya. Ang ibig sabihin po nun, the one who struggles with God. Ito po yung time na nakipag-wrestle, nakipagbuno si Jacob sa Diyos, di ba? And then, si Hosea, Hosea, ibig sabihin nun, salvation. Pero, naging Joshua. Nang ibig sabihin naman, the Lord is salvation. Pag pumasok naman tayo sa New Testament, nakita po natin, nung una, Simon ang tawag. So, nung Simon, ibig sabihin nun, he has heard. Pero, napalitan po yan, naging Peter. Ang ibig sabihin ng Peter ay rock. No? Yan po ibig sabihin nun, na siya yung foundation ng church. At yung panghuli, nakita po. Bago po natin bigyan ng pagpapatuloy at pakikinig, may napasin po tayo sa kanyang sinabi na ang pundasyon daw ng church o ng iglesia ay si Pedro. Mali. Ilantad natin ang kanyang sinabi. Maling aral po yan. Ang totoong pundasyon sa iglesia ay si Kristo. Basahin po natin sa kasulatan.
Magising-gising po tayo sa ganitong mga ngaral, kaya ho tayo naglalantad. Basahin natin dito sa mga sulat ni Pablo sa unang Korinto 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Sa ibang salin, basahin po natin. Dahil wala ng pundasyong maaring pang ilagay maliban sa nailagay na, at ito'y walang iba kundi si Heso Kristo. Kaya po tayo nagre-react sa mga maling aral katulad po nito, no? Ipapalaganap yan eh. Kaya mag-ingat-ingat po kayo sa taong ito. Kung kayo'y susunod sa kanyang mga sinasabi, ililigaw kayo. Sumunod kayo sa ebanghelyo ng Diyos na itinuturo ni Kristo. Magpatuloy po tayo. Natin si Saul. Si Saul, alam po natin, nung pangalan niya Saul, nagper-persecute po siya ng mga Kristiyano. Pero naging Paul. Ibig sabihin po niyan, siya naman ngayon yung nagper-persecute dahil kay Kristo. Nakita nyo, sa pagbabago ng pangalan, may mga nababagong pangalan. At kasabay ng pagbabago ng pangalan, nababago ang buhay. Ngayon mga kapatid, yan po yung goal natin ngayong 2025. Hindi man Pinansin po natin yung sinabi niya na kapag daw nagbago ng pangalan, may pagbabago ng buhay. Kaya ito yung ating teksto na binasa natin kanina. Balikan po natin ito. Anong sinasabi diyan? Efeso 4:23, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ang pagbabago po sa pamagitan po ng mga aral at turo mula sa Ebanghelyo. Sabi dito, ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Ibig sabihin po, hindi po pagbabago ng pangalan para magbago ang isang tao, kundi sa Ebanghelyo ni Kristo na itinuturo. Kaya mali ang paliwanag niya. Maililigaw talaga kayo kapag susundin ninyo ang ganitong turo. Magpatuloy tayo. physically, mababago yung pangalan natin, pero spiritually, tulad po nitong mga tinignan po natin ng mga characters sa Bible, mabago rin po tayo. Kasi meron kayong mga pangalan deep inside na nagle-label sa inyo ngayong 2024 or noong mga nakaraan na yan kayo, na yan yung identity nyo. Na pwedeng mga, halimbawa, dating mga addict. Tinan mo katabi mo. Diba? Kayo mga dating babaero, mga manloloko, mga dating sugalera, dating ganito, mahiyain, dating mga matatakutin, palagi nagwo-worry. Yan yung mga label sa inyo, yan yung pangalan nyo. Kumbaga kapag meron kayong nameplate, yan yung nakalagay sa inyo. Isipin nyo ngayong taon, ano kayo? Matatakutin ba kayo? Yan yung pangalan nyo. Magagalitin ba kayo? Yan yung pangalan nyo nun. So, meron po tayo mga label na ganon, last 2024 o noong mga nakaraang taon. At ang gusto natin, this 2025, mabago yung pangalan nyo na yan. Amen? Sino po gusto mabago po yung pangalan nila? Okay, hindi na po tulad ng dati, hindi na po ganun yung label nyo kasi nilelabelan po tayo ng mundo ng mga negatibo, ng mga hindi magagandang pangalan sa ating mga buhay. Ngayon, gusto po natin, mabago po yan. Ngayon, kapag nabago ang buhay mo, ano yung ibig sabihin nun? Kapag nabago ang pangalan mo, ano ang ibig sabihin nun? Ito po yung unang gusto ko makita nyo. Kapag nabago ang pangalan mo, ibig sabihin yan, meron kang new discovery. Kapag nabago ang pangalan mo, meron kang bagong makikita, malalaman, madidiskubre. Saan? Sa buhay mo. Yun nga po ang sabi ko sa inyo kanina, sa una, ilelabelan ka ni Satan ng mundo na ito, na eto ka lang, wala kang kwenta, hanggang dyan ka lang, mahina ka lang, di ba? Punong-puno ka ng regrets, punong-puno ng mga mistakes sa buhay, punong-puno ng failure. Yan yung label mo na pinapakita ng mundo na ito, na sinasabi ni Satan. So, ibig sabihin po niyan, yan yung tatatak sa isipan natin, eto ako. Kaya ang nangyayari, pag sinasabi mo yung label mo sa sarili mo, mahina ako, magiging mahina ka talaga. Kapag sinabi mo, nakalagay sa puso mo, yung label mo na parang wala akong magagawa, wala ka talaga magagawa. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi ganun yun. Iba ang label mo. Kapag binago ng ating Panginoong Diyos yan,
meron kang bagong madidiskubre sa buhay mo. Ngayon, pansin po ninyo, label daw ang makakapagbago, yung pangalan. Ayon dito sa kasulatan, pansinin natin ito. Ang makakapagbago, sabi dito, sa Colossus 3:10, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao. Hindi po bagong pangalan ang iyong ile-level na bagong pagkatao, kundi sabi dito, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya. Basahin natin sa ibang salin. At isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Yan po yun, hindi po sa pangalan po para magkaroon ka ng level. Kailangan magkaroon po tayo ng bagong pagkatao. Isusuot natin yung bagong pagkatao sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Magpatuloy tayo at pakinggan pa natin ang kanyang maling aral, kaya po tayo naglalantad sa mga ganitong nagtuturo na mali ang itinuturo. Baka kayo'y mailigaw niya. Kung ipapabago mo yung pangalan mo sa ating Panginoong Sokristo, meron kang makikita na hindi mo pa alam na uusbong o lalabas sa buhay mo. Na makikita mo, eto pala ako. Hindi pala ako ito na sinasabi ng mundo na ito. Mali pala ako sa inaakala ko na ito yung pangalan ko. Ang pangalan ko pala ay maganda. Ito pala yung identity ko na binibigay sa akin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang pala hanggang dito ako. Minsan kasi yung pangalan mo, limitado lang, hanggang diyan ka lang. Si Abraham, nung Abraham siya, di ba, ang sabi, Father, exalted Father. Yun yung pangalan niya, ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, exalted Father, hanggang doon lang siya. Pag sinabi exalted Father, ama lang siya ng tribes. Kumbaga, limitado lang doon sa lugar na yon. Limitado lang siya doon sa mga kamag-anak niya bilang isang ama. Hanggang doon lang po yun. Pero nung nabago yung pangalan niya, bilang Abraham, naging Father of all nations. Lumawak. So, ibig sabihin, hindi lang pala hanggang dito yung pagiging ama mo. Hindi lang pala sa pagiging ama mo yung sa Israel lang, kundi sa ibang nation, sa Gentiles. Sa buong mundo. Kasama po tayo. So, nakita nyo, pag nagbago ng pangalan, may magandang nangyayari sa buhay. Napo-promote. Sino ito gusto ma-promote sa 2025? Ay, wala. Ang hina. Lord. Sino ito gusto ma-promote sa anumang aspeto ng buhay? Amen. Yan po yung gusto natin mangyari. Ipabago mo yung pangalan mo sa Panginoon. Pabago mo. From Abraham, exalted father, to Abraham, father of all nations. Hindi man po tayo lahat magiging father of all nations, pero depende po yan sa inyo. Kung papaano babaguhin ng Diyos yung pangalan nyo at papaano niya ipapakita yung kapangyarihan sa inyong mga buhay. Sino to gusto mabago na yung pangalan? Lord, 2025, baguhin mo pangalan ko. Bahala kayo kung ayaw nyo magpabago ng pangalan, sayang. Binibigyan kayo ng open doors ng Panginoon. Sino dito gusto mabago yung pangalan nila sa 2025? Amen. So pag pinabago mo yung pangalan mo, makikita mo, may madidiscover ka. May potential pala ako dito. Magaling pala ako dito. Kasi nakita ko, eto pala ako, hindi yung sinasabi ng mundo. Yung sinasabi sa'yo ng mundo, kasinungalingan yan. Hanggang dyan ka lang. Hindi ka hanggang dyan. Malayo mararating mo. Hindi ka lang pang dito. Kasi yun ang thinking natin. Kapag yan na yung thinking mo, hanggang dyan ka na lang, hanggang dyan ka na lang talaga. Kung sinabi mo, mamamatay kang mahirap, tingin mo, mamamatay kang mayaman. Kung ang thinking mo hanggang dyan na lang, hindi eh. Ang gusto ng Diyos, mabago yung pangalan mo, at pag nabago yung pangalan mo, maraming mababago sa buhay mo. At makikita mo yung pagpapala ng Diyos at breakthrough sa buhay mo kapag nagpabago ka ng pangalan sa Kanya. Yan po ang maling pag-i-interpret ng kasulatan. Pag binago daw ang pangalan, malaki daw ang pagbabago. Mali po. Kung ibabase muli natin sa kasulatan na ito, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Yun po yun. Hindi po pangalan para magbago, kundi ang ating babaguhin yung ating pag-iisip at pag-uugali. Ano ang dating kaisipan mo? Nag-iisip ng masama?
Ano ba yung ugali mo? Ugaling hayop? So babaguhin mo ang mga bagay na yan para magkaroon ka ng pagbabago. Hindi po sa pagpapalit ng pangalan. Magpatuloy po tayo. Makikita mo na meron pala akong kayang gawin. Hindi lang pala ako ito. Nung bata ako, alam nyo po yan. Sino po yung mga nakasaksi ng aking pagbibinata at dalaga tuloy. Pagtanda hanggang isa kasal, di ba? Yung mga members po natin dito na nandito pa lang ako, pumunta po kami dito sa Bataan. 1994. So almost 4 years old po ako nun. At alam nyo po yun, saksi kayo, yung mga elders po dito. Hindi older yung mga medyo naabutan po ako dito nun. Hindi nyo po ako makikita palagi sa harap. Palagi ako nasa likod. At kapag kayo ay, ang tawag dito, kapag kayo ay bibisita sa bahay, dito sa church dati, ano pa to eh? Alam niyo yun, kahoy pa to eh. Hindi nyo ako makikita dahil nasa kwarto lang ako. Hindi ako papakita sa inyo. Kasi, wala ako eh. Mahihiyain ako. Ganun po ang identity ko. Kinalakihan ko po yun. Yun yung pinakita sa akin ng mundo. Yan ka lang. Sabi ko sa sarili ko noon, mahina lang ako. Hanggang dito lang ako. Kaya parang feeling ko, wala akong magagawa. Pero nung binago ng Diyos yung pangalan ko, hindi man yung pangalan kong physical, nung binago ng Diyos yung pangalan kong spiritual, nakita ko, na-discover ko na meron pa pala akong kayang gawin. Na dati, mahihiyain ako, yun pala yung ginagawa ni Satan eh. Pahihinain na yung loob mo. Imagine nyo kung nagpadala ako doon kay Satan, kung nagpadala ako doon sa pangalan na binigay sa akin ni Satan, na mahihiyain ka, na hindi mo kaya, wala ako ngayon dito ngayon sa harap nyo. Yan po yung ginagawa ni Satan. Palakpakan natin yung Panginoon. Ganyan din po yung ginagawa ni Satan sa buhay nyo. Kapag nanatili kayo sa pangalan na yan, hindi kayo makakalabas dyan sa kung saan nandiyan kayo ngayon. Hanggang dyan lang kayo. Tanungin nga natin siya. Sabi niya kanina, kontento na daw siya doon sa pangalan niya. So hindi siya nagpalit. Bakit siya nagtuturo na palitan ng pangalan? Ibig sabihin, sa kanyang aral ka makikinig. Ibig sabihin, inililigaw kayo ng taong ito. Magpatuloy tayo. Kaya ang sinasabi sa inyo ng Diyos, hindi yan kung ano yung iniisip mo. Mali ka, nagkakamali ka kung yan yung pangalan na nasa buhay mo ngayon, na sinasabi ni Satan. Hanggang dyan ka lang, hindi. Marami ka pang pwedeng gawin. Ako, kala ko dati hanggang dun lang ako eh. Kasi ang gusto ko ministry ko sa computer lang eh. Nakaharap lang sa computer. Kasi nga, hindi ka makakausap ng tao, hindi ka magsasalita sa maraming tao. Kaharap mo lang computer. Ministry ko sa computer, multimedia. Pero hindi sabi ng Panginoon, papalitan ko yung pangalan mo. At nakita po natin, nakita ko po, na-discover ko sa sarili ko, na Lord, meron pa pala akong kayang gawin. Kayo rin po mga kapatid. May madidiscover pa kayo kapag nabago yung pangalan nyo. Sa 2025, hindi pa po huli ang lahat. May pag-asa pa. Makikita nyo pa po na meron pa pala kayong kayang gawin. Na eto pala ako. Hindi yung nakalakihan ko, hindi yung nakasanayan ko na pangalan ko. Na identity ko. Na yung status ko. Hindi pala ako yon. Meron pa pala akong makikita. Kaya ngayon pong 2025, mga kapatid, ito po yung time ng discovery. Ito po yung word sa inyo ni Lord. Na mangusap nawa sa inyo. Sa 2025, meron pa kayong madidiscover sa inyong mga buhay. Amen? May madidiscover pa kayo. At yung madidiscover nyo, hindi nyo alam. Yun yung pwedeng magpayaman sa inyo. Yun yung pwedeng magbigay ng blessing sa inyo. Yun yung pwedeng magpataas, magpalakas ng pananampalataya nyo. Sa pamamagitan ng discovery na yon, pwedeng yun yung magpalapit sa inyo sa Diyos. Kaya let's claim sa 2025, merong new discoveries sa pamamagitan ng bagong pangalan nyo. Kalimutan nyo na po yung mga pangalang nilabel sa inyo ng mundo na ito. Kalimutan nyo na po yung mga pangalan na nilabel sa inyo ng kahit yung sarili nyo. Minsan nilalabelan natin sarili natin eh. Ako ito. Tayo minsan yung kaaway natin yung sarili natin eh. Minsan yung nagdadaon mismo sa sarili natin yung sarili natin eh. Huwag na po natin yan dalin sa 2025. Kung ano yung pakilala mo o yung kung gaano mo kilala yung sarili mo, mas tignan mo kung gaano ka kakilala ng Diyos. Mas kilala ka ng Diyos. Bago ka palang ipanganak, kilala ka na ng Diyos. Alam niya ang potential mo, alam niya kung ano magagawa mo, kaya magtiwala ka sa Kanya.
Alam niya kung ano yung limits mo. Ikaw hindi eh. Yan lang yung alam mo, hanggang dyan lang. Limitado lang po tayo. Pero magtiwala tayo sa ating Diyos na makapangyarihan na alam yung lahat. Sabihin natin, Lord, baguhin mo yung pangalan ko. Nang sa ganon, magkaroon or ma-discover ko kung ano man yung nais mo para sa akin. Kasi, kapag pinabago mo yung pangalan mo, minsan, diyan mo mas makikita kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung gusto mong hanapin yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, pabago mo yung pangalan mo. Ipabago mo yung pangalan mo. At kapag nabago yung pangalan mo, doon mo makikita na, Lord, hindi ako nagsisi. Hindi ako nagsisi na pinabago ko yung pangalan ko. Si Peter, di ba, alam naman po natin, Simon siya. Kanina, sa introduction nakita natin, from Simon to Peter. Peter, ibig sabihin, the foundation ng church. Imagine kung hindi napalitan yung pangalan ni Peter. Foundation ng church. Kung walang foundation yan, hindi sasabog ang Kristyanismo. Kaya malaki ang Mali po ang turo niya na kung saan ay foundation daw si Pedro. Nabasa natin kanina, ang pundasyon ay si Kristo. Balikan po natin yung sinabi ni Pablo. Ano ho? Yan ang sinasabi diyan sa unang Korinto 3:11. Sapagkat si sino man ay hindi makakapaglagay ng ibang pinasasaligan ng kundi ang nalagay na ito'y si Kristo Jesus, hindi po si Pedro. Ang pangangaral ni Pedro sumabog sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Hindi po kay Pedro nanggaling ang aral. Mula po sa Ama at kay Kristo. parte nitong si Apostol Pedro, kaya tayo ngayon nandito sa upuan nyo, kaya kayo nandyan ngayon. Bakit? Nagpabago siya ng pangalan. From mahiyain, from takot na Simon, di ba? Ilang beses niyang dinanay si Jesus. 3, duwag. Literal, duwag. Pero nung naging Peter siya, tumapang. Lumakas ang loob at nakapag-share sa maraming tao na kahit yung persecution, hinarap niya para lang kay Kristo. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Ganyan yung nangyayari kapag nababago yung pangalan. Tumatapang. Sino dito duwag? Tignan mo yung katabi mo. Hindi naman siguro, no? Mukhang ang tapang nga. Mukhang manunugod nga to, eh. Oh. Itsura pa lang, eh. Oh. Ang tapang ng... Parang may mali po. Ang kahulugan po ng Pedro ay ito. Basahin natin. Dito sa Juan 1:42, siya'y kanyang dinala kay Jesus, siya'y tiningnan ni Jesus. At sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. So, ibig sabihin, ang kanyang paliwanag ay Pedro ay foundation daw. Samantalang ang original na pangalan ay Cephas, na kung liliwanagin daw ay Pedro, hindi po napalitan ang pangalan ni Pedro. Mali po ang kanyang pag-interpret ng kasulatan. Malaki talaga ang pagkaligaw ng taong ito, baka kayo'y madala sa ganitong maling aral. Itsura, eh. Hindi. Minsan, meron tayo sa loob-loob natin na parang, di ko kaya. Minsan, ang strong natin sa labas, eh. Minsan ganun, eh. Strong tayo, eh. Pero sa loob-loob, minsan, mahina na tayo, hindi na natin kaya, natatakot tayo. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kapag nagbago kayo ng pangalan, tatapang kayo. Literal. Bakit? Hindi kayo tatapang dahil sa sarili niyong lakas, tatapang kayo dahil kay Kristo. Si Peter, tumapang, lumakas ang loob, kaya niya nagawa yun, kaya siya nakapag-share sa maraming tao, kahit persecuted siya, hindi dahil sa sarili niya yun, eh. Dahil yon sa tulong ng Banal na Espiritu at dahil yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tumatapang po tayo sa pamamagitan lamang ng ating Diyos. Hindi ka tatapang sa sarili mo. Kung sa sarili mo lang, kulang yan. Pwede kang maging tapang-tapangan lang. Pero kapag alam mo, kasama mo yung Diyos, mas tatapang ka, mas lalakas ka. Sa 2025, alalahanin po natin, wag po natin kalimutan, kasama natin ang Diyos. Kasama po natin yung Diyos sa 2025. Sabi nga, kung paano tayo sinamahan ng Diyos, noon, ngayon, at sa mga susunod na panahon, hindi po mababago yan. Hindi kayo iiwan ng Diyos. Patunay po yan. Patunay po yan, kaya nandiyan kayo ngayon. Kaya malulusog kayo ngayon. Hindi ko alam kung literal na malusog ba eh. Malusog sa pananampalataya, malusog physically, saan man, di ba? Kasi, iningatan kayo, nag-provide yung Panginoon sa inyo. Tinulungan kayo ng Diyos, kaya kayo nandyan. At expect natin, next year, ganun din ulit. No?
At sabihin natin, Lord, kung pinagpala mo ako this 2024, sa 2025, mas pagpalain mo ako. Ganun ang prayer. Pwede po yun. Huwag kayong mahiya sa Panginoon. Kayo ay ibe-bless ng Panginoon. Pangalawa, kapag meron kang new name, meron kang new direction. Pag nabago po yung pangalan natin, spiritually, magkakaroon ka ng bagong patutunguhan. Kasi dati kung yung pangalan mo, yan yung binigay sa'yo or nilabel sa'yo ng mundo, ni Satan, ito yung path mo, meron kang daan, dyan ka patungo. Kaya tayo nade-depress. Kasi yung daan mo, daan ni Satan. Pero kapag pinabago mo yung pangalan mo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng ating Diyos, mababago yung tatahakin mo. Mababago yung direksyon. So bagong pangalan, bagong direksyon sa inyong mga buhay. So expect po natin mga kapatid, kapag nagpabago ka ng pangalan sa Panginoon, kapag binago ng Diyos yung pangalan mo, merong bagong direksyon na ibibigay yung Diyos sa'yo. Hindi yung nakasanayan mo. Hindi yung plano mo. Hindi yung gusto mo. Kasi 2025, ito yung plano ko sa 2025. Ito yung gusto ko sa 2025. Ito yung plano ko sa 2025. Plano mo! Yung plano ng Diyos, kamusta? Kapag plano mo ang nasunod sa 2025, sinisigurado ko sa'yo, hindi magtatagumpay lahat yan. Hindi 100% sure magtatagumpay yan. Pero, kung magpapabago ka ng pangalan sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, magpapabago ko ng pangalan, yung direction mo, mababago, pero maganda yung patutunguhan. Hindi yung direction mo. Yung direction mo, sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, yung path na tinatahak mo ngayon, kung hindi yan sa kalooban ng Panginoon, kung di ka mapapahamak, hindi ka magtatagumpay. Kaya ipabago mo yung pangalan mo at kapag pinabago mo yung pangalan mo, mababago yung direksyon. Minsan, parang hindi ka pa sanay. Kasi pag nabago, di ba, parang hindi tayo sanay. Kasi bago eh. May challenge kapag nabago. Pag nabago yung direksyon. Kasi nga, ito na yung nakasanayan mo, ito na yung plano ko. Tapos kapag nagbabago ng pangalan sa Panginoon, iba na. So may konting discomfort. Kasi nga, parang, ano ba yan? Ito yung nakasanayan ko eh. Kaya lang, nung binago ng Diyos yung naiba yung direction ko, hindi ito yung nakasanayan ko eh. Alam nyo, ang isang patunay na tama yung tinatahak nyong lugar, tama yung tinatahak nyong direksyon, kung kayo ay dumadaan sa challenge. Kung nahihirapan kayo. Sino ito nahihirapan ngayon sa buhay? Hoy, ang sarap naman ng buhay, sana all. Hindi nahihirapan sa buhay. Kung ikaw ay nakakaranas ng persecution, nakakaranas ka ng iba't ibang mga problema dahil kay Kristo, nasa tama kang direksyon. Mas magulat ka kapag ang okay-okay ng buhay mo, wala kang pinagdadaan ng challenge. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Sino yung nasa likod mo? Minsan maganda eh. Maganda papakita ni Satan sa'yo eh. Yun yung sa una. Maganda papakita niya. Kaya akala mo, tama yung direksyon. Ang ganda. Ang sarap dito. Akala mo lang yon, pero hindi. Pag nagbago ka ng pangalan, expect mo talaga, may mababago. Hindi ka mag-stay dyan kung saan ka nandyan. Yung nakasanayan mo, hindi ka mag-stay dyan. Anong patunay doon? Halimbawa, si Angel, nabago yung apelido niyan. Nox, akda na yan. Yun na eh. Diba? Though nandun pa rin yung Galios, baka magalit sa akin si Pastor Johnny, no? Nandun pa rin yung Galios, pero mag-change yung ano niyan pag nagpakasal yan. Diba? Mag-change yung, di ba yung name, pero yung surname. At least may name pa rin. Ngayon, kapag kinasal na yan, i-expect mo na may new direction na yan. Amen po ba? Sa mga kinasal dito, masaya po ba kayo ngayon? Nasa new direction kayo? Wow! O, diba? Dapat ganon. Amen! Pero sa loob, Lord, hirap na ako. Hindi. Pag bagong kasal ka, nabago yung pangalan mo. Halimbawa na sa babae, nag-change yung apelido. Pag nabago yung apelido, expect mo na may mababago sa buhay niyan. May mababagong direksyon. Dati, direksyon niya sa sarili niya lang. Ito yung plano ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Nung single yan. Pero nung nag-asawa na yan, nabago na yung apelido, nabago na rin yung plano. Amen po ba? Nabago na rin yung gusto. Dati gusto niya lang kumain, ngayon gusto ako na. Uy. Dati hindi siya masaya, pero naging asawa ko na, mas lalo naging masaya. Di ba? Mga ganon. Alam mo yun, dati ako, yung wallet ko,
Wallet ko, yung pera ko, nasa wallet ko. Ngayon, napunta sa wallet niya. Pati yung ibang cards ko, nasa kanya. Di ba? Dati, wala naman siyang ganun. Kumaspas kumapal yung wallet niya. Sana. Di ba? Dati, hindi naman siya nagluluto. Pero ngayon, napilitan magluto kasi nga, may asawa na. Nabago na yung surname eh. Di ba nakita nyo, nabago yung direksyon. Ganyan po kapag nababago yung pangalan. Nababago yung direksyon. Nababago yung gusto. Nababago yung desisyon. Kasi nga po, hindi siya nanatili doon eh. Hindi siya mananatili po doon. So ganun po ng mga kapatid, no, lagi natin tatandaan, kapag nagpabago tayo ng pangalan sa ating Panginoong Diyos, pag nagpabago tayo ng ating identity sa ating Panginoon, sigurado may mababagong direksyon sa atin. Hindi mo na direksyon. Tulad ng single, hindi na yung direksyon ko, hindi na yung direksyon ng mga single dati. Direksyon nyo na yan pareho. Bago na po. Di ba dati, sanay ka matulog mag-isa. Pero nung nag-asawa ka na, di ba sanay ka na may kasama. So ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ang pagbabago, magsisimula yan sa pagbabago ng pangalan mo. Kung gusto mong mabago, ipabago mo muna pangalan mo. Sino to gusto bumait? Pero di magawa. Taon-taon yun yung sinasabi, Lord, gusto ko nang bumait, pero ngayon, ba't ganito pa rin? Sa totoo lang, pabago mo yung pangalan mo, at syempre, magtiwala ka sa Diyos, magpabago ka sa Banal na Espiritu. Kung sa sayo lang, kahit ano pang seminar na itanan mo kung paano bumait, hindi ka babait. Kahit papaano ko po bumait sa YouTube, maghanap ka ng mga ano dyan, ng mga how to become mabait. Kahit ano pa yan, hindi ka babait dyan. Kahit anong training pa yan. Walang magbibigay sa'yo ng training na magiging mabait ka. Tanging yung Banal na Espiritu lang sa pamamagitan nun. Kapag nabago yung pangalan mo sa pamamagitan ng Holy Spirit, unti-unti po yan. Babait ka. Magiging maayos yung buhay mo. Mababago yung direksyon natin. Unti-unti po yun eh. Sa pabago-bago po ng panahon ngayon, dapat wag din pabago-bago yung direksyon natin. Minsan ganun eh. Nakadepende yung direksyon sa sinasabi ng tao. Uy, mahirap po yun. Pag sinabi na ganito, ganyan, doon ka pumupunta sa direksyon na yun. Kaya ano nangyayari? Pag sa kaibigan mo, pagkaibigan mo yung kaharap mo, kausap mo, doon ka sa direksyon ng kaibigan mo. Kaya ano yung nangyayari? Napapariwara. Lalo na kung bad influence yung mga kaibigan mo. Kung ano yung sinasabi ng mga nasa social media, yun yung nagiging direksyon mo, sinusunod mo. Pero hindi ganun mga kapatid. Ang direksyon dapat, focus lang tayo doon sa daan na yun. Sa direksyon na yun na binigay sa atin ng Panginoon. Kahit mahirap, hindi madali. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, hindi madali kapag lumihis ka o pumunta ka ng direksyon na galing sa Diyos. Hindi mo na kasi nakasanayan eh. Minsan, talagang kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, mas mahirap. Totoo po ba? Sino po dito nagsasabi, simula nung nanampalataya sila sa Panginoong Sokristo, simula nung sumunod sa ating Panginoong Sokristo, mas lalo silang nahirapan? Amen, talagang, Lord, yes, totoo po yun. Bakit? Kasi ikaw na yung inaatake ni Satan. Dati hindi ka inaatake ni Satan eh. Hindi ganun katindi yung atake niya. Pero matuwa ka dahil inaatake ka ni Satan kasi ligtas ka na. Gusto kanyang maagaw, gusto kanyang maalis dyan sa kamay ng Diyos. Gusto niya na mawala ka dyan sa lugar na yan. Ayaw ni Satan na pagpalain ka sa 2025. Kaya aatakihin ka niya. Ang pag-atake ni Satan, sabi ko nga sa inyo last year, ang pag-atake ni Satan, nagsisimula yan sa unang taon. Kaya dapat mas lalo nyong i-guard yung heart nyo sa unang buwan ng taon. Lalo sa mga a-attend ng conference. Mas lalo nyong i-guard yung heart nyo kasi sa simula ng taon, pahihinain ka na ni Satan, bibigyan ka na ng mga hindi magagandang pangalan, nang sa ganun, sa buong taon, manghina ka at mapalayo ka sa direksyon na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ayaw ni Satan na pagpalain ka ngayong 2025. Ayaw ni Satan na magkaroon ka ng breakthrough ngayong 2025. So kung gusto mong magtuloy-tuloy doon sa direksyon ng Panginoon, huwag kang makinig sa sinasabi ng tao, ng mundo, ng social media. Makinig ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. At dyan mo makikita yung tamang direksyon. Hindi madali. Mahirap. May challenge. Minsan pwede kang masaktan. Minsan pwede kang masaktan sa pagsunod sa Panginoon.
Sa Bible, wala akong nakita sa Bible na hindi sila nasaktan. Pwedeng physically, emotionally. Nasaktan sila. Yung iba, binugbog, pinalo, pinagahampas. Kahit si Jesus. Dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Ama, nasaktan siya emotionally and physically. Tayo pa kaya? Sa bawat pagsunod mo sa Panginoon, ngayong 2025, hindi lang breakthrough or miracles ang expect mo rin yung iba't ibang persecution, iba't ibang pain, iba't ibang mga mararanasan mo sa buhay mo. Pero, kasama mo yung Diyos. Yan po yung lagi yung tatandaan. Hindi po ako nagbibigay sa inyo ng takot, dahil yun po yung reality. Ayoko po kayong sabihan palagi na, ito yung mararanasan nyo ngayong taon, magaganda. Hindi lahat magaganda. Ayoko po kayong sugarcoat sa mga sinasabi ng salita ng Diyos para lang maganda sa tenga. Hindi po ganun. Dapat mas makita niyo yung katotohanan. Dahil kapag alam nyo na meron kayong mararanasang hindi magaganda rin sa 2025, handa kayo. Ito po ay paghahanda. Paghahanda. Si Abraham, nung nagkaroon siya ng anak, sino yung unang naging anak niya? Sino naging anak niya? Yung pinaka naging anak niya, biologically, isa pa, yung una si Isaac, di ba? Kasama rin si Ishmael. Pero si Isaac, anong ginawa, di ba? Nung nagkaanak sila, di ba, syempre, ang tagal nilang hinintay yun eh. Pero ang sabi ng Diyos, ialay mo sa akin yung anak mo. Kung ikaw ang tatay, ang tagal mong hinintay nun, ang tagal mong pinag-pray, dumating na sa buhay mo, and then sasabihin sa iyo ng Diyos, ialay mo sa akin yan. Anong mararamdaman mo? Lord, bakit naman ganun? Lord, bakit ganyan? Magka-question tayo sa Lord. Lord, bakit ganito? So, doon natin makikita, may challenge kapag mayroong new direction. I-expect po natin, every new direction, may challenge po talaga. Pero ang maganda, sa new direction na yan, kasama mo yung Diyos. Compare sa all direction, hindi mo kasama mo yung Diyos. Kasama mo si Satanas. Sa new direction na tatahakin mo ngayong 2025 sa bago mong pangalan, kasama mo yung Diyos. Hawak mo yung pangalan ng ating Panginoong Sokristo. At kapag hawak mo yung pangalan ng ating Panginoong Sokristo, hindi ka maatake ng kaaway. Do atakihin ka ng kaaway, pero hindi ka matatalo ng kaaway dahil tagumpay ka sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Ang hawak mong pangalan kay Jesus. Takot ang mga demonyo kay Satan. Ay, kay Jesus, takot ang mga demonyo kay Satan. Oo, takot sila pag di sila sumunod sa pinaka-leader, di ba? Pero, mas takot sila sa pangalan pa lang ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayong 2025, dalin nyo yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, anuman pong mga karamdaman yan, anuman pong pagdadaanan nyo, anuman pong mararanasan nyo sa 2025, tagumpay po kayo dahil ang hawak nyong pangalan ay sa ating Panginoong Jesucristo at nasa tama kayong direksyon. Hindi kayo pababayaan ng Diyos ngayong 2025. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Though may persecution, though may mga paghihirap, may mga problems, pero ang ilagay po natin sa mga puso't isipan natin, Lord, kasama kita. Kung paano mo nga ako sinamahan last year, actually, ang hirap din ng mga pinagdaanan ko last year. Hindi rin magaganda yung pinagdaanan ko. Pero Lord, thank you. Mas naniniwala ako, sasamahan mo pa rin ako. At mas makikita ko yung kilos mo ngayong 2025 sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At pangatlo po, mga kapatid, makikita rin po natin, magkakaroon tayo ng new destiny kapag tayo ay nagkaroon ng bagong pangalan. Bago na. Sabi ko nga sa inyo, yung mga pangarap nyo dati, pwedeng mabago yan. Dati ang pangarap ko maging wrestler. Yung bata ako. Dati yun yung pangarap ko, kasi gusto ko yung mag-entrance tapos meron kang hawak na, na belt. Kasi mahilig ako manood ng SmackDown dati, yung mga ganon, SmackDown, Raw. Bata pa lang ako, mahilig po ako sa ganon. Kaya nagre-wrestling ako nire-wrestling ko yung kahit mga unan, ganon. Tapos ina-RKO ko pa gano'n. Kasi nga, wala na-influensyahan ako nun eh. Parang okay pala to ah. Pero, ba't ako nandito? Ba't wala ako dun sa ring? Ba't ako nasa harap nyo ngayon? Kasi, nung nabago yung pangalan ko, nabago yung destiny ko. Nabago yung calling ko. Kaya kapag kayo, pinabago nyo yung pangalan sa ating Panginoong Sokristo, mapabago kung ano, yung mga pangarap nyo, maaaring yun yung pangarap nyo, pero mas maganda yung pangarap ng Diyos para sa inyo. Mas maganda yung nakalaan ng Diyos para sa inyo. Mas maganda yung plano ng Diyos para sa inyo. Maganda para sa iyo, okay, maganda lang. Pero yung sa Diyos, best. Tandaan niyo po yun. Akala kasi natin, eto na, okay na ako dito. Maganda tong plano ko eh.
Magaling ako eh. Hindi, kapatid. Wala kang magmamalaki sa Panginoong Diyos. Mas maganda yung nakikita niya para sa'yo. Kasi alam niya yung lahat eh. Alam mo ba yung lahat? Hindi mo naman alam lahat eh. Alam mo lang, yung buhay ng ibang tao. Pinag-uusapan mo yung buhay ng ibang tao, alam na alam mo. Pero mga kapatid, ang point ko dito, magtiwala ka sa Diyos. Kung ito Lord ang nililid mo sa akin, kasi nung una akong tinawag ng Diyos para magbahagi ng salita ng Diyos, sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Kasi ang tingin ko nga sa sarili ko, ang name ko, mahina ako. Hindi ko kaya magsalita. Mahihirapan ako. Mahiyain ako. Yun po yung tingin ko. Sa sarili ko, yun yung pangalan ko na tinadak ko sa sarili ko. Pero nung nagpabago ako sa Panginoong Kristo, pinabago ko yung pangalan ko, nilid niya po ako sa bagong destiny, sa bagong kapalaran. At ito po yun. At kapag kayo sumunod sa Panginoon, tandaan niyo po, hindi... Ito po ang masasabi ko. Hindi po pangalan ang dapat ipabago. Yung pagkatao po ang dapat magbago sa atin. Malinaw po doon sa mga kasulatan na kung saan ay ito yung magiging dahilan natin bakit tayo magkakaroon ng bagong pagkatao. Dahil nga po sa mga kasulatan na sinasabi po dito, balikan natin. Unang-una, baguhin natin ang ating kaisipan at pag-uugali. Yan po, hindi po sa pangalan. Kayo magsisisi. Kapag sumunod kayo doon sa kalooban ng Panginoon, sa destiny niya, para sa'yo, hindi kayo magsisisi. Pasasalamatan niyo yung Panginoon. Na Lord, buti na lang dinala mo ako dito. Lord, buti na lang sumunod ako sa kalooban mo. Lord, buti na lang nagtiwala ako sa'yo. Sa Abraham, hindi na nga sila hindi na nila ina-expect na magkakaanak sila kasi nga ilang taon na sila eh. So para sa kanila, yun na yung destiny nila. Wala na. Imposible na. Pero, nung nabago yung pangalan, Father of Multitude, grabe. Nagkaanak sila. Yung imposible, naging posible. Yung wala, nagkaroon ng meron. Kapag nagpabago ka ng pangalan sa Panginoon, yung wala, nagiging meron. Sino walang jowa? Na nasa edad na. Pero walang jowa, kapag kalooban na yun nila, nagpagbago ka ng pangalan, magkakaroon yan. Sino walang pera? Si Sarah nga, tsaka si Abraham, di ba matanda na, wala nang pag-asa eh. Tapos naging multitude. From wala, naging multitude. Yung pera nyo, nawala, walang laman. Sino walang laman yung bulsa? Lord, posible rin pala maging dumami to. Kung magpapabago ka ng pangalan sa Panginoon. Kung magtitiwala ka sa Panginoon. Proven po yan. Ako po, last year, sabi ko, sabay-sabay yung gastos. Magpapakasal kami. Hindi po biro magpakasal. Para ka nasasakal. Hindi, syempre yung gastos. Imagine nyo po, Japan. Magpapakasal sa Japan. Tapos ang daming preparation. Balik-balik doon. Sabi ko, saan ako kukuha ng pera? Tapos meron pa po akong mga ini-invest. Meron pa po akong mga for future na kailangan bayaran. So sabi ko, Lord, paano to? Sabay-sabay ngayong taon. Tapos may mga pupuntahan pa kami. Pupunta kami ng Qatar, Dubai. Sabi ko, Lord, 2024, sabi ko, Lord, ang daming gastos. Eh, nung pumasok yung 2024 na, sabi ko, sakto lang yung pera ko kung babudgeting ko. Pero thank God, sabi ko, Lord, grabe yung favor. Grabe yung favor. Hindi naman wala, from konti, dahil sa pagtitiwala namin sa Panginoon mag-asawa, nakita namin, Lord, grabe yung favor mo. Nabayaran lahat. Naayos ang lahat. Bakit? Hindi dahil sa akin. Kasi kung ako lang, mahirapan ako. Mahirapan kami. Pero dahil nagtiwala kami sa Panginoon, nagtiwala kami sa favor ng Panginoon, hindi siya nagkulang. Sumobra pa. At 2025, ganoon din ulit gagawin namin mag-asawa. Magtitiwala kami sa Panginoon. Marami kaming syempre, nagsisimula kami. Pero kung papaano kami nagtiwala nung simula ng 2024, at kung papaano nagbigay ng favor sa amin si Lord, papaano nag-provide sa amin yung Panginoon nung 2024, this 2025, naniniwala kami ganun din. At sa inyo rin po mga kapatid, yun po yung challenge ko sa inyo. Kami yung buhay na patotoo.
Maaring ngayon inisip nyo, Lord, paano to? 2025, ang dami kong gagastusin. Lord, 2025, ang daming bayarin. Magsisimula na yung pag-aaral ng mga anak ko, ang daming mga gastusin. Ang dami pang mga dapat bayaran. Pero, huwag kayong mag-worry. Yun po yung susi. Huwag kayong mag-worry. Ikaw, parang sa'yo, siguro wala kang magagawa. Pero kung iniisip mo kasama mo yung Diyos, mayroong magbabayad para sa'yo. At yun yung ating Diyos, na makapangyarihan at mayaman na Diyos. Mayaman ang Diyos nyo, tandaan nyo po. Mayaman ang Diyos nyo. Ikaw, mukhang mayaman. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Mayaman ang Diyos. Anak ka ng Diyos. So kung mukha kang mayaman, anak ka talaga ng Diyos. Kasi mayaman yung Diyos. Natatay mo yung Diyos. Kaya, maging ano lang po tayo, no? Magkaroon tayo ng pananampalataya sa 2025, sa mga walang work, sa mga gustong ma-promote. Simulan nyo yung pagbabago ng pangalan. Mababago po yung destiny nyo. Kung yan, yung destiny nyo ngayon, o kung yan yung position nyo ngayon, kung nasa rank and file position kayo, kung probationary pa lang kayo ngayon, who knows, next year regular na kayo. Kung ngayon, junior yung ano nyo, yung status nyo, baka next year, senior na kayo. Senior, hindi senior citizen, ha? Hindi nyo alam. Tiwala lang kayo sa Panginoon. Tiwala po tayo sa Panginoon. Ipagkatiwala po natin yung ating kapalaran, yung ating future, yung ating mga plano sa ating Diyos ngayong taon. Simula ng pagpapabago ng pangalan nyo, expect nyo rin, merong new destiny na mangyayari sa buhay nyo. Amen po ba? Palakpakan po natin yung Panginoon sa oras po na ito. So, this 2025, mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung plano sa inyo ng Diyos. Maganda nagpaplano tayo. Maganda nagpaplano. Hindi pwedeng walang plano. Sa mga naghahanap ng jowa, ang hanapin nyo yung planner. Yung magaling magplano. Yung nagpaplano para sa'yo, nagpaplano para sa future mo. Pero more than that, hanapin mo rin sa magiging asawa mo yung hinahanap yung plano o yung kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Hindi lang yung taong may plano. Dapat kasama yung plano palagi ng Diyos. Lagi nyo pong i-involve si Jesus, yung ating Diyos, sa inyong plano, sa inyong future. Yan po yung gagawin nyo. Hindi yung, Lord, ngayong taon, ito gagawin ko. Ito, ako, ganyan. Huwag puro ako. Subukan nyo this 2025, Lord, let your will be done. Lord, ikaw na yung bahala. So yan po yung tandaan natin ngayong taon. Alalahanin po natin palagi yan. Magpabago tayo ng pangalan sa ating Diyos. Ngayon, mga kapatid, pansinin natin yung kanyang sinabi. Magbabago daw ng pangalan. Ang pagbabago ng pangalan dito sa mundo, kahit ano po ang naibigay na sa atin ng ating mga magulang, kasi po, bago tayo ipanganak, ang ating mga magulang ang naghahanda ng pangalan na yan para ibigay sa atin. Yung ba ay pagrespeto kung iyong papalitan? Di ba? Kung ano yung ibinigay sa iyo, na siyang magbibigay sa iyo ng identity, irespeto mo yung nagbigay sa iyo ng pangalan. Pero pag dito ho sa lupa, magpapalit ka pa ng pangalan, kung hindi ka rin magbabago ng buong pagkatao, hindi ka rin makakarating ng langit. Bakit? Ang langit ay kabanalan, kabutihan at kalinisan. Pero kung gusto mong malaman ang bagong pangalan doon sa langit, doon pa ibibigay. Doon ka bibigyan ng bagong pangalan, hindi dito sa mundo. Basahin natin ang talatang ito. Sa ating pagtatapos sa reaksyong ito, no, para doon sa mga sumubaybay sa maling aral, kaya ho tayo naglalantad, ipapakita ko naman sa inyo ang tamang aral mula sa Ebanghelyo ng Diyos. Apocalypse 2:17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalam kundi yaong tumanggap. Malinaw po,
bibigyan ka ng bagong pangalan pagdating doon sa langit. Pero dito po sa mundo ng ating kinalalagyan, kung ano yung naibigay sa iyong pangalan, huwag mo nang baguhin. Ang baguhin natin yung ating pag-iisip, buong pagkatao, yung ating pag-uugali sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Yun po ang pakikinabangan natin. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Sana may natutunan tayo at naglantad muli tayo ng mga maling turo at aral. Kung sila ang pakikinggan ninyo, ikapapahamak ng inyong kaluluwa. Pero kung ating susundin ang aral mula sa Ebanghelyo ng Diyos, pakikinabangan natin at hindi mapapahamak ang ating mga kaluluwa. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos na buhay. Amen.